Ngayong gabi sa Reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Alam mo, nakakainis ka na. Hindi ko napapansin pala nagkakwento na talaga siya. Emotions ko, andyan na, palapit na eh. Tapos maya-maya, ulitin ko ulit, parang wala na yung emotions. We want to make sure that money spent for the AFP is transparent. Naranasan mo na bang ma-snab ng iyong mga kasama dahil nakasubsob sila sa kanilang mga mobile phones? Pwes, biktima ka ng tinatawag na phobbing o phone snubbing. Isang termino na ang ibig sabihin ay ang pandededma sa isang pagtitipon dahil sa pagiging busy sa cellphone. Tuluyan na bang nilamon ng teknolohiya ang ating social skills? Ito si Amy. Bagamat malakas ang signal ng koneksyon niya sa kanyang mga textmates, medyo malabo daw ngayon ang linya nila ng kanyang boyfriend na si Christopher. Nakakainis na eh. Nag-extend na ako kanina. Kaso lang, sabi ko, may lakad daw kayo, magkikita tayo. May ano ba? Kanina pa yan. Alam mo, nakakainis ka na. Yun nga po, nagagalit siya pag ang dami niya ko ng kwento, tapos hindi ko napapansin pala nagkakwento na talaga siya. Yung pala, minsan sa pamilya niya na, tapos na-i-ignore ko, parang... Kaya minsan pag nagagalit siya, naiintindihan ko. Mapapansin ko na lang, hindi niya nakapapansin eh. Yung bago pa lang kami, parang medyo, sige, okay lang yan. Then medyo parang napapasobra na siya ng tipong parang sasalita na ako lang mag-isa. Hindi parang baliw nun. Emotions ko, andyan na, palapit na eh. Tapos maya-maya, ulitin ko ulit, parang wala na yung emotions. Diba, parang okay. Sige na, sorry na. Gwapo pa naman din. Kaso lang, tumakbo eh. Hindi ko malang nakahabol-habol. Naranasan mo na bang ma-snub ng iyong kasama dahil mas pinapansin niya pa yung kanyang telepono kaysa sa'yo? Ang tawag dyan, phobbing o phone snubbing. Si Amy, text, tawag at kaunting games pa lang ang function ng cellphone. Pero hindi na ito mabitawan. Paano pa kaya ang mga may mobile phones na may iba't ibang features na gaya ng camera at internet? Ayon sa eksperto, nagsimula raw mabawasan ang ating pakikipag-socialize noong maging abot kamay natin ang teknolohiyang ito. Kung titignan mo naman kung kailan talaga nagsimula ang phobbing, matagal na talaga, siguro taon na, no? Ever since lumabas yung pinakaunang cellphone, yung mga nababalitaan nating kwento ng mga magulang hindi pinapansin yung anak dahil may tinetext o may kausap sa telepono, nagsimula na siya, matagal na. Yung pag-coin ng term, recently lang yan, no? Siguro wala pa yatang mga 5-6 months eh. May nagtayo ng movement, kumbaga, na against phobbing kasi nga daw it's against etiquette, it's bad etiquette. Ibalik ang koneksyon. Yan daw ang mensaheng naisiparating ni Alex Hai, isang 23-year-old graduate student mula sa Australia, nang simulan niya ang isang campaign para matigil na ang phobbing. Bukod sa Facebook page na ngayon may 7,000 likes na, gumawa rin si Hai ng isang website kung saan maaari kang bumoto kung ikaw ay for or against phobbing. Maaari ka rin magpadala ng template email sa mga kilalang notorious na phobber para di na sila muling makapangbiktima pa. Dahil sa kanya nakakaaliw na estilo ng pagbigay ng mensahe, nakarating na sa Amerika at Britanya ang kampanya ni Hai. Dito sa atin, kakaunti pa lang daw ang may alam sa salitang phobbing. Pero marami na rin ang aminadong guilty. Ako po, aminado po ako, ginagawa ko po siya pag po magkakasama kami ng mga tropa ko po. Madalas po kasi may ka-text po ako or Facebook or Twitter. Pero po, pag po ibang kaibigan na po namin yung gumagawa, parang naiinis po ako. Ayoko po kasi parang minsan na nga lang tayo magkakasama. Tapos yan pa atupagin mo. Parang pwedeng ibang time na muna. Itong time na to para sa atin to, para magkakasama tayo. Kasi parang idea nun pambabastos. Para sa akin parang disrespectful dun sa kausap kasi kaharap ka pero hawak ng cellphone. So kumbaga wala yung attention sa'yo. May method po kasi kami magtotropa. Pag mag-overnight po sa bahay namin,
Yung phone po namin, nilalagay lang po namin sa isang pwesto, tas patong-patong po. So may iwasan po yung phone fobbing. Tapos po, pag may kumuha na phone, may consequence po. Ayon kay Dr. Randy Deliosa, iba-iba raw ang dahilan kaya't di natin mabitawan ang ating cellphone. Paraan daw ito ng pag-iwas sa pakikipag-usap sa mga taong ayaw nating kausapin. Maaari ring ang cellphone addiction ay nag-uugat sa pangangailangan ng bagong henerasyon ngayon na maging updated sa iba't ibang bagay. Pero ano pa man ang rason, kailangan nating malaman na ang pang-i-snap gamit ang cellphone ay pagpapakita din ng bad social manners. Because I even hear people nagfa-fob during dates, you know. I even have clients who fob during sex. Masyado tayong tolerant eh. So dahil ginagawa rin natin, tinotolerate rin natin yung pag-fob ng iba, tuloy nade-develop yung bad habit na ganito. Resist the temptation. And one way to resist is really to turn off your cell phone. When you're in a social meeting, like a group meeting or face-to-face meeting, these are really bad habits and we need to check it. Kung tayo face-to-face nag-uusap, I can read your eyes, I can read your body language, I can see your emotions, you know. Kung nagkaka-conflict naman tayo, natuturuan akong mag-modulate sa emotions ko, natuturuan akong mag-read ng emotions mo, nandun yung pakiramdaman. Sa ngayon, para maiwasan ang pag-aaway, napagkasundoan daw nila Amy at Christopher na itago't i-silent muna ang kanilang cellphone tuwing magka-quality time ang dalawa. Yung time na face-to-face kaming mag-uusap, dapat mas matimbang yun kaysa sa pagte-text. Kahit may mga emoticons pa, mas maganda yung may kita mo yung personal yung reaction niya pag may sinasabi siya. Dahil sa huli, ang epektibong paggamit natin sa instrumento ng komunikasyon na ito, nakasalalay pa rin sa husya natin sa paikisalimuha at pagkakaroon ng koneksyon sa bawat taong ating makakasama. Ako po si Renzong Kiko, nag-uulat para sa Reaksyon.